Good evening po sa ating lahat mga kapatid, lalo na po sa mga nanonood sa atin online. Oras na naman po para papurihan natin ang Panginoon. At salamat sa Diyos kasi andito na naman po tayo para sama-samang manalangin at sambahin siya. Tumayo nga po tayong lahat at atin pong awitan ang ating pong Panginoon. Apu kukwanak Timek mut denggek ayat muti surutek ngem umad ada kumat pamatik aken kamaya sidek Yasidegnak kadiu apu iti den nati krus mo. Yasidegnak kad apu arpaday tabakrangmu Yasidegnak kadiu apu iti den nati krusmu Yasidegnak kad apu arpaday tabakrangmu. Yes, oh God. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo po sa buhay namin. Sa araw-araw po na amin pong tinatahak dito sa ibabaw ng mundo, alam po namin, Panginoon, na ang presensya mo ang lagi pong kasama namin. Salamat po, Panginoon. Ika'y aming pinupuri, dinadakila at sinasamba sa gabing ito. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming pupuriin sa aming mga buhay. Father God, alam po namin na may mga nagawa po kaming pagkakamali na sinadya man po namin o hindi sinadya. Humihingi po kami ng kapatawaran, Father God. Linisin mo ang bawat karumihan na meron kami hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, para maging karapat dapat po kami sa iyong harapan. Lord God, ang iyong presensya ay manatili sa aming kalagitnaan at ikaw lamang po ang madadakila sa gabing ito. Lord, ang pastor po na magsasalita sa aming harapan sa gabing ito, i-guide mo po siya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo para ang iyong mga salita, Panginoon, ay amin pong maunawaan at tulungan mo po kami, Panginoon, na ito ay aming maisagawa sa aming pang-araw-araw na buhay. Lord, bless this service. Manguna ka po sa aming kalagitnaan. Itinataas po namin ang gawain na ito dahil ito po ay para sa iyo lamang. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko na po ang aming pastor. Yan, good evening po sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataon na ito, andito muli tayo na nagsama-sama na manalangin muli sa ating Panginoong Diyos dumaing sa gabing ito. At bago tayo pupunta sa ating pananalangin, nais ko munang magbahagi ng mensahe na sa salita ng ating Panginoon na magsilbing paalala sa bawat isa sa atin. Alam kong itong verse na ito ay alam na alam ninyo in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ganito pong pagkasabi, palagi kayong manalangin. Pray without ceasing. Ito po ay sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica. Dito makita po natin si Apostle Paul ay ni-encourage niya mga Thessalonica na magpatuloy sila sa paggawa ng mabuti, encourage nilang bawat isa, magpatuloy sa kanilang ginagawa, sa paglilingkod sa bawat isa, sa sinasabi na Apostle Paul ito sa kanila. At dito makita po natin in verse 17, ulo sabihin natin verse 16 ay sinabi niya doon na mag-alak kayong lagi. Verse 17,
pray without ceasing, manalangin kayo, lagi kayong manalangin. At in verse 18, magpasalamat kayo sa Diyos. And mag-focus tayo sa verse 17 na sinasabi niya dito na lagi kayong manalangin. Dito po, in-encourage niya Apostle Paul ang mga Tesalonica na laging manalangin dahil alam niya na maraming mga darating na mga pagsubok sa kanila, maraming mga temptasyon na darating sa kanila. At ito po yung sinabi niya sa kanila. At itong aral na makikita po natin dito, ano nga ba yung, bakit nga ba sinabi na Apostle Paul sa kanila na lagi kayong manalangin? Isa pong makita natin dito na kung bakit in-encourage ni Apostle Paul na kahit hindi lang mga Tesalonica, kahit tayo din po, in-encourage ni Apostle Paul na lagi tayong manalangin. Na hindi naman ibig sabihin nito ay 24/7 na lagi nanalangin tayo, na yun na lang ang ating ginagawa. Pero po sinasabi na Apostle Paul dito na sa lahat ng pagkakataon, lagi tayong manalangin. Sa lahat po ng ating gagawin, ginagawa, mga plano sa buhay po natin, manalangin po tayo. At una pong makita po natin na kung bakit napakahalaga sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano ang pananalangin, ay ito po ang pananalangin po ay ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas sa ating spiritual na buhay. Kaya kung bakit napakahalaga, laging sinasabi sa atin ng mga pastor, ng mga leaders, ng tagapagturo na lagi tayong manalangin kayo. Dahil isa po ito para po mapalakas ang ating spiritual na buhay. Mababasa natin yan in the book of Matthew chapter 26 verse 41 na sinabi ng ating Panginoong Diyos sa mga disipulo na manalangin kayo dahil watch and pray so that you will not fall into temptation. Sabi ni Jesus mismo sa mga Tesalonica, alam naman natin yung kwentong ito na si Jesus ay mananalangin at iniwan niya yung mga kanyang mga disipulo na sinabi niya, manalangin kayo dito at manalangin ako doon. Pagbalik niya, katapos niyang manalangin, pagbalik niya, pumunta siya sa mga disipulo, tinignan niya, sila ay natutulog. Di ba? Kaya ito ang sinabi ng ating Panginoon sa kanila in the book of Matthew chapter 26 verse 41 na watch and pray so that you will not fall into temptation. Napakahalaga po ang pananalangin dahil itong panalangin ay ito po yung nagbibigay lakas sa ating spiritual na buhay. Para hindi tayo agad matukso, para hindi tayo agad na mawala sa focus, para hindi tayo manghila sa ating spiritual na buhay. Kung mapapansin ninyo na ang taong hindi nananalangin ay madaling bumagsak, mabilis bumagsak, mabilis na mawala sa focus. Dahil mahina siya spiritually. Dahil di siya nanalangin. Na pag may temptation, kapag may problema, ang bilis-bilis niyang bumagsak o mawala. Pero kapag ang taong laging nananalangin, ang kanyang spiritual life ay napapalakas. Na kahit na ano man yung mga temptasyon na dumating, ano man yung mga problemang dumating sa kanya, ay mananatili pa rin siya. Dahil ang kanyang spiritual life ay matatag, malakas. Kaya ito po yung encourage sa atin na manalangin tayo, lagi tayong manalangin dahil para mapalakas ang ating spiritual na buhay. Hindi lamang tayo nanalangin dahil may gusto tayo. Hindi lamang tayo manalangin dahil may kailangan tayo sa ating Panginoon. Nananalangin tayo para mapalakas pa ang ating spiritual na buhay. Pangalawa po, na makita po natin kung bakit napakahalaga ang panalangin. Ito po ay pinapakita natin na dumedepende tayo sa ating Panginoon. In the book of Proverbs, chapter 3, verse 5, trust in the Lord always. Sabi niya doon, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Sabi niya doon. Na sinasabi niya dito na kapag tayo po ay nanalangin, tayo ay dumidepende sa Kanya. Ipinapakita natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Anong sabi niya doon? Acknowledge Him in all your ways, acknowledge Him. Sabi niya doon. Ibig sabihin, na kapag nanalangin ka na, Lord, ito yung gusto ko. Lord, ito yung plano ko. Lord, ito yung gusto kong marating sa buhay. Lord, ito yung prepare kong gusto ko.
na ina-acknowledge natin siya sa lahat ng pagkakataon, sa mga plano natin, sa mga pangarap natin, sa mga desisyon natin, sa mga ginagawa natin. Kahit na sa mga problema natin, na Lord, may problema ako, depende ako sa iyo. Magkitiwala ako sa iyo. Kaya ka nanalangin dahil ipinapakita mo na dumidepende tayo sa Kanya. Ang kailangan natin ay nasa sa ating Panginoon. Pag may dumating na problema, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Mananalangin ka. Dahil sa kanya ka hugot ng lakas. Sa Kanya ka hihingi ng tulong para ma-overcome yung mga problema. Sa Kanya ka hihingi ng knowledge and wisdom para magtagumpay ka sa inyong mga balak. Sa Kanya ka hihingi ng mga kailangan mo para magawa mo yung mga gusto mong magawa sa buhay mo. Diba? Ina-acknowledge natin na yung kapangyarihan ng Diyos na dumidepende tayo sa Kanya. Yun po. Una, kung bakit napakahalaga yung panalangin, ito pong nagbibigay sa atin ng lakas espiritual. Pangalawa, ito ay ipinapakita natin na dumidepende tayo sa ating Panginoon. At pangatlo, matatagpuan natin yan in the book of Philippians chapter 4, verse 6, na ang panalangin po ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Anong sabi niya? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, sabi niya doon, present your request to God, and peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Ito yung sinasabi niya dito, na wag tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Pagkos manalangin ka ng may pasasalamat at ang kapayapaan ay bibigay sa atin ng Diyos. Kaya kahit na sa kaguluhan sa ating mga buhay, kahit na sa mga problema sa ating mga buhay, kapag nanalangin tayo, di ba? Pag nanalangin tayo, pag ang gaan-gaan sa pakiramdam, nabibigatan tayo, gumagaan ang ating pakiramdam. Pag magulang sitwasyon, kakaroon tayo ng kapayapaan. Dahil yan sa ating pananalangin. Nasabi natin yung mga gusto natin sa ating Panginoon. Nasabi natin yung mga panalangin natin sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi ito po ay paalala sa bawat isa sa atin na kung bakit napakahalaga sa isang Kristiyano o tayo mga mananampalataya sa ang pananalangin. Marami pang mga dahilan kung bakit napakahalaga ang panalangin. Sa gabing itong tatlong bagay ang bibigay ko sa bawat isa sa atin bilang paalala na nanalangin ka para hindi lang sabihin yung mga gusto mo. Nanalangin ka para mapalakas ang iyong spiritual na buhay. Nanalangin ka at dahil ipinapakita mo na yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Nanalangin ka dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ngayong gabi, manalangin po tayo. Alam ko, sa mga nagdaang mga linggo o sa buong maghapon, nanghina tayo. Manalangin tayo muli sa gabing ito sa ating Panginoon. Alam ko, marirenew muli tayo. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas spiritually. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating mga buhay. At ang Diyos ang siyang sasagot sa ating mga panalangin. Ngayong gabi po, ito po yung paalala mula sa salita ng ating Panginoon. Kaya napakaganda na nalalangin tayo. Napakaganda na tayo mga Kristiyano ay laging nanalangin sa ating Panginoon. Ulitin ko po, ang Kristiyanong hindi nananalangin, mabilis bumagsak. Mabilis madapa. Pero ang taong lagi nananalangin, lagi nakatayo at patuloy natatayo dahil sa tulong ng ating Panginoon. Ngayong gabi, pupunta po tayo kung saan po tayo mananalangin.
Ayan, dadako po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request at sabay-sabay nating ipanalangin sa ating Panginoon. Yan, healing kay Eranio J. Sino pa po? Kanya mate. Healing. Healing din. Kay Sister Maan. Sister Arlene. Healing din. Yan, pag-pray po natin yung mga kapatiran natin, miyembro ng ating pamilya na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, na patuloy silang tulungan, palakasin ng ating Panginoon. Yung mga outreaches po natin, patuloy natin ipanalangin. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na, ibigay na po natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon. At awitin nga natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ito ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa dakila sa oras pong ito, Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa iyong harapan at patuloy nagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Sa oras pong ito, salamat sa iyong mga salita na siyang nag-remind sa amin, Panginoon, na dapat lagi kami manalangin at napakahalaga po ang panalangin sa aming buhay, Panginoon Diyos, bilang isang mananampalataya. Patuloy, Panginoon, na i-convict mo po kami na laging manalangin sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy na bigyan mo po kami ng kasipagan na laging manalangin sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na alam po namin na sa aming pananalangin ay malaki pong magagawa ito sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, itinatas po namin ang mga nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Kay Sister Maan, kay Brother Eranio J, Panginoong Diyos, kay Sister Arlene, Panginoon, o sino man, Panginoon, sa nandirito o sa mga nanonood online, Panginoon, o miyembro po ng aming iglesia, miyembro po ng aming pamilya, Panginoon, na may karamdaman. Lahat po sila, Panginoong Diyos, ay itinatas po namin sa harapan. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami na ang kanilang sakit, Panginoong Diyos, ay mawawala dahil ikaw pong mag-aalis ito, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan na iyong ipagkakalob sa kanila. Salamat, alam po namin na mararanasan po nila ang iyong kapangyarihang kagalingan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoon, ang bawat kapatiran po namin na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, o miyembro po din po ng aming pamilya. Lord, ikaw pong patuloy na tumulong sa kanila, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang trabaho, Panginoon Diyos, sa lahat po, Panginoong Diyos, ng kanilang mga plano. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang tumulong sa kanila. I-bless mo po ang kanilang mga buhay. I-bless mo po ang kanilang kamay gawa, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mangusap sa kanila, na patuloy dapat silang magtiwala sa iyo kahit malayo sila sa amin, Panginoon. Bilang kapatid po nila o pamilya po nila, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na i-cover mo po sila yung mapagpalang kamay. Patuloy na palakasin, Panginoon. Patuloy na yakapin ng iyong presensya. Patuloy na i-comfort, Panginoong Diyos, dahil malayo sila sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon, iparanas mo po ang iyong kapangyarihan. Alam po namin, Panginoong Diyos, na kahit malayo po sila po yung proprotektahan, tutulungan at pagkakaingatan, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang aming iglesia sa lugar na ito. Naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na patuloy na pagpapalang siyang ibibigay mo sa church na ito. Alam po namin, Panginoong Diyos, at nararanasan po namin, nakita po namin ang iyong provision sa bawat sulok ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na patuloy mong pagpapalain ang aming simbahang ito. Alam po namin, Panginoong Diyos, na may mga projects pa po kami, Panginoong Diyos,
sa church na ito. Lord, patuloy, Panginoon, provide mo po ito. At alam po namin, Panginoon, na sa bawat miyembro sa church na ito ay ipapadalay mo po ang pagpapala sa buhay at pamilya ng bawat isa sa amin, Panginoon. I-bless mo po ang bawat miyembro sa church na ito, sa bawat umaattend, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na i-bless mo po ang aming mga buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na manguna ka sa aming mga buhay. Patuloy na baguhin mo po ang aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo po kami na makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban, na naaayon sa iyong kagustuhan, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na i-provide mo pong aming mga pangailangan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo ding sagutin ang bawat panalangin po namin. Patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan kami sa bawat problema po namin, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw lamang po ang aming kailangan. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang siyang makakatulong sa bawat suliranin po namin, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain, tulungan ang bawat anak mo sa lugar na ito, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na miyembro po ng iglesia ito, Panginoon, patuloy na maranasan ang himala na ibibigay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At inatas din po namin, Panginoong Diyos, ang aming mga leaders na pinapangunahan po, Panginoon, ng aming mga pastors, Panginoon. Pas kay Pastora Grace, kay Pastor Pader, Panginoon. Lord, patuloy mo din silang tulungan, patuloy na pagkaingatan, protektahan, patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan sa kanilang mga ginagawa, sa bawat ministry, Panginoon, na ipinagkalob sa kanila, Panginoon, sa bawat panalangin po nila, patuloy mong sagutin, sa bawat pagkaramdaman po nila, Panginoon, iyong pagalingin, Panginoon. Ang alam po namin, Panginoong Diyos, na ang iyong mga lingkod na ito ay patuloy kanilang mararanasan. Patuloy, Panginoong Diyos, na ibibigay mo po ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy, Panginoong Diyos, na tutulungan mo po sa bawat problema, Panginoon. Patuloy na i-anoint mo po ang bawat isa, Panginoon. At patuloy, Panginoong Diyos, na gagawin mo po silang daluyan ng pagpapala sa buhay po namin, Panginoon. Sa bawat ginagawa po nila, sa bawat pinupuntahan po nila, Panginoon, patuloy mo silang protektahan at patuloy na tulungan, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang aming mga pastors, Panginoon. At patuloy, Panginoong Diyos, na makakakilos pa sila dahil ikaw pong patuloy na magbibigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoon, ang aming mga church activities sa mula weekend, Panginoong Diyos, hanggang sa mga weekdays, Panginoon. Prayer meeting, Panginoon, dawn watch, family devotion, Bible studies, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na mangusap ka sa lahat po ng aming mga gagawin. Patuloy, Panginoon, sa lahat po ng aming mga serbisyo, Panginoon, ay patuloy na samahan mo po kami at patuloy na iparamdam ang iyong presensya sa bawat pagtitipon po namin, Panginoon. Patuloy na gamitin mo po yung mga salita na siyang mapapakinggan po namin upang mas lumakas ang aming spiritual na buhay at patuloy, Panginoong Diyos, na maligtas ang hindi paligtas, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang bawat gagamitin mo sa mga pagtitipon, Panginoong Diyos, at patuloy na i-anoint mo po ang bawat isa, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na manguna ka sa bawat ginagawa po namin. At sa mga outreaches po namin, Panginoon, alam mo po ang bawat sakripisyo ng iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi po nasasayang ang bawat pagod ng bawat isa, Panginoon. Dahil ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless sa lahat po ng mga ginagamit mo, Panginoon, sa mga pinupuntang mga outreaches, Panginoong Diyos. Patuloy na manguna ka sa bawat taong uma-attend, Panginoong Diyos. Mag-convict ka sa lugar, Panginoong Diyos, sa mga taong nasa lugar, Panginoon, upang lumapit sila sa iyong ebanghelyo, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na sa bawat salita mo, Panginoon, na siyang mapapakinggan ng mga taga doon, Panginoon, ay magkakaroon ng kaligtasan, Panginoong Diyos. Lord, patuloy na manguna ka sa outreaches po namin. Patuloy kang manguna sa mga pagtitipon na iyan, Panginoon. At patuloy kang mangusap sa bawat lingkod mo, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa bawat taong umaattend, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ito po'y iyong trabaho. Alam po namin na ito po'y iyong pagpapalain, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang iyong mga lingkod, Panginoong Diyos, na siyang pumupunta doon. Patuloy, Panginoon, sa palakasin mo po sila, patuloy na protektahan. At alam po namin, Panginoon, sa kapag kami ito gumagawa, Panginoon, ay ibibigay mo po ang bawat dinidesire ng aming mga puso, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa gabing ito, patuloy, Panginoong Diyos, na manguna ka sa aming mga buhay. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa
sa amin. Patuloy, Panginoon, na protektahan po ang bawat pag-uwi po namin, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hanggang sa aming pamamahinga mamaya sa aming mga higaan, Panginoong Diyos, patuloy na bigyan mo po kami ng kapayapaan at patuloy na kagalakan, Panginoon. Lord, patuloy po namin ibitinatas ang bawat panalangin po ng iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon, sa mga nanonood online, Panginoon. Lord, naniniwala po kami na ito po iyong sasagutin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa mga offering na siyang nalikom. Pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po si kalalawak na iyong gawain. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong tulong na iyong ibibigay sa bawat isa. Salamat sa katagumpayan, Panginoon. Salamat, dala lang po namin na maranasan ka po namin sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.